Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa unang linggo ng Abril. Naku, napakabilis ng taon talaga. Nasa first week na po tayo ng April. Ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. But first, mga mahal kong Taurus, good news. Nagbabalik po sa ating readings ang isang tanong, isang sagot. So kung meron kang pangmalakas ang one question, you can ask that at the end of our reading. Tapos doon ko po yan sasagutin. Okay? So stay tuned and we'll answer that. Okay? So let's begin na po. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Taurus ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. Inhale and exhale. Your cards are wow. Wow, wow, wow. So mga mahal kong Taurus, no, thank you po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, especially rin po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa bawat uploads natin. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Tower card, okay? This week, Taurus, things are changing. Example, bigla-bigla ka magpapalit ng schedule or bigla-bigla mong hihindian yung isang bagay. O kaya yung inaasahan mong ganto dapat yung linya, biglang kakaliwa, no? O kakanan. So sinasabihan ka dito, Taurus, ng iyong spirit guides na ang armas mo para malusutan ang buong linggong ito ay yung kahandaan sa mga changes. Matuto ka daw maging flexible, maging active, matutong, alam mo yun, kumilos na may gilas, na may bilis. Dapat marunong kang mag-isip ng mga bagong paraan. Yan. Because this time around, things are changing. Yung mga bagay na nakasanayan, na akala mo okay na yung ganyan, bigla-bigla merong lalabas na kakaibang bagay na kailangan mong agad aksyonan. Okay? Example, you are into the process of pagpapasa, submission ng isang dokumento for approval, ganyan. Bigla-bigla sinabi, ay, kulang ka pa ng 3 kopya. Tapos yung 3 kopya na yon, hindi mo pa na-print, babalik ka pa sa bahay. So, kailangan ready ka sa mga ganong pagbabago. Kasi minsan, yung mga changes, Taurus, wala naman tayo magagawa dyan, di ba? So, kapag may nangyaring mga bagay-bagay, accept mo lang, gawan mo ng paraan, gawan mo ng diskarte, aayon pa rin sa yung outcome na yan. So, kailangan talaga dito, maparaan tayo. Okay? In the area of your core energy, meron kang the 9 of Cups. Meron po sa inyo nag-wish. No? So, alam mo na pag lumalabas to, this is a big indication for you to now make a wish. So, ngayon, pumikit ka na, Taurus, at mag-wish ka na dyan because darating ito para sa'yo. Sabi ng yung spirit guides, asahan mo, pagdating sa yung goal, pagdating sa yung wish, merong mga pagbabagong mangyayari na magpapabilis ng bagay na ito. Okay? Merong mga biglaang sorpresa or biglaang sitwasyon na kailangan talaga active ka this week dahil kung hindi, baka mapunta to sa iba. Parang ganyan. So now, be open, be ready, isuot mo na yung pangmalakasan mong damit at kapag dumating to, larga tayo agad. Okay? 9 of Cups, the Moon card, yes. Sabi dito, alam ng yung spirit guides na minsan, nagududa ka na. Sabi mo, darating pa ba yun? Makukuha ko pa ba yung wish ko? Yung bang pinagpupuyatan ko? Ito bang pinaghihirapan ko? Akin pa ba to? May magbabago pa ba sa buhay ko? Meron pa ba tong iaangat pa? Parang ganyan. And all of your questions, all of your inhibitions, all of your fear, ganyan, ay talaga namang malulusaw ngayon. Dahil meron ka ng makukuhang konkretong sagot na mapanghahawakan mo para lalong ilaban itong journey na ito. Kumbaga this week, malulusaw yung mga questions. Example, meron kang nilalakad na papeles papuntang Maynila. Hindi mo alam kung ano yung update dahil walang tumatawag, walang nagko-confirm. Biglang boom, kalagitnaan ng tanghali, biglang tumawag sa iyo na parang, hoy Taurus, larga ka na papuntang Maynila na aprobahan na, now na 3 p.m. daw. Ikaw naman aligaga ka. So, sa kabila ng changes na pag-aaligaga mo at marami ka pa rin question,
kailangan mo maging active. Kailangan mo talagang suungin yan dahil yan ay landas patungo doon sa goal mo. Parang ganon, okay? So, kahit hindi ka prepared, kahit hindi mo to napag-isipan, kahit hindi ka nakapaghanda totally, marami ka pa ring mga hiwaga or tanong, ilaban mo ito. Dahil ang ending, talaga namang nagmamayagpag na mga wish. Okay? So, yan ang mga isipin mo this time. Congrats po. So, mga mahal kong Taurus, ano ba tong mga balak mong tapusin or ma-accomplish this first week of April? Isulat mo na yan sa baba, pag-usapan natin, i-manifest mo, kasi kapag sinusulat, natutupad. So, comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, the Three of Swords. May mga issues ka pa na nakatarak sa dibdib mo na kailangan mo na talagang i-let go or paghilumin, Taurus. Example, nahiwalay ka sa partner, naloko ka ng partner, siguro nag-cheat sa'yo, o kaya na-disappoint ka sa isang kaibigan, or nalaman mo na itong trabahong to ay talaga namang hindi pala para sa akin. Yung mga realization na yon at pagtanggap na yon sa mga bagay na mali, sa mga bagay na nakapanakit sa'yo, doon talaga tunay na totally will change your life eh. So, kaya daw nahihirapan kang sumulong dahil may mga baggage ka pa from the past. Nako, let go mo na yan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Okay? Kapag masakit, bitawan. Pag hindi na kayang panghawakan, kapag wala na sa control mo, let that go. And let destiny give you what you deserve. Okay? Three of Swords, the Eight of Pentacles. Okay, trabahuhin mo daw ngayon, Taurus, itong mga pain na ito. Example, pain from a friend, from family member, o kaya ikaw ay namatayan. I'm so sorry kung nasabi ko man ito, pero panahon na to for you na matutunan mo ulit bumangon. I'm very very sorry for what happened to you kung namatayan ka man. Pero panahon ito, tinatawag ka ng yung spirit guides na bawi tayo, bumangon na tayo. And gamitin nating inspirasyon yung mga namatay sa ating buhay para sila yung maging lakas natin to push forward. Okay? Kayang-kaya mo yan. And you are loved, you are cherished, you have another, cycle in your life na merong pang naghihintay para sa'yo, kumbaga. So, let's work on that and continue fighting for our lives. Okay? So, Taurus, ngayong linggong ito, saan po kayo nanonood ng ating reading? Nasaan po kayo? And paano nyo po pinapanood to ang ating video? Nasa abroad ka ba? O Pilipinas? O sa Manila? Mag-init ba sa inyo? Especially summer na. No? Ano po mga balak nyo this summer? Comment down below. In the area of what you need, meron ka pong the King of Pentacles. Alam mo, si King of Pentacles, sinasabi dito na panahon na daw para isipin natin yung mga long term. Taurus, okay. Halimbawa, long-term plan para sa iyong health, long-term plan para sa iyong negosyo, long-term plan para sa iyong trabaho. No? Kailangan daw ngayon, medyo dapat alam mo na yan or dapat sigurado ka na. Halimbawa, ikaw ay fresh graduate, no? So dapat for the next 10 years, kahit paano, meron ka ng tinutumbok na deadline or milestone. O kaya kung ikaw po'y senior, siguro isipin natin, teka, saan ba ako pwedeng kumuha ng pambili ko ng gamot or panggastos ko araw-araw na hindi ko kailangan kumilos ng mahirap? Siguro magtindahan ako sa harapan namin. Siguro may mga ganun kang mga dapat isipin ngayon. Ano yung pang long term na araw-araw ay gagana at hindi lang siya temporary. Okay? So isipin mo na ngayon, Taurus, ano ba yung mga long term na dapat kong unahin? At maging seryoso ako doon. Okay? King of Pentacles, the King of Wands. Both kings ito, mga king, no? King and kings. Sabi ng iyong spirit guides, kailangan talaga ngayon maging palaban ka, Taurus. Pagdating sa pangmatagalang kita, pangmatagalang success, at yung katapangan mo para to pa rin to. Kasi minsan sa ating buhay, meron tayong magandang plano, meron tayong magandang idea, pero dahil wala tayong lakas ng loob, sayang. 'Di ba? Sayang siya eh. So, sinasabihan ka ngayon na magpakatapang ka, ilaban mo yung plano na yan, ilaban mo yung idea na yan kasi maganda ang bunga, maganda ang ikaka-resulta nito para sa'yo, pangmatagalan kumbaga. Example, ngayon naisip mo, seseryosohin ko na yung pag-YouTube or pag-online content. So yung tapang mo na gawin yan, maaring long-lasting effect sa'yo. Okay? Importante yan.
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Wands. Alam mo, sabi dito, yes, meron kang hinihintay na magandang opportunity. Sabi ko nga sa inyo, may darating na magandang pagkakataon na medyo magugulat ka dahil parang babaguhin ito yung mundo mo na parang hala, ngayon na pala. Teka, yung schedule ko, akala ko bukas pa yan. Pero heto, sabi, talagang may darating na pagkakataon na mahirap tanggihan, mahirap atrasan, mahirap isa walang bahala. Dahil sabi ko nga kanina, baka mapunta to sa iba kapag ito'y pinalagpas mo. Nakita ko itong opportunity na ito, maaaring hindi mo pa sure, maaaring takot ka or hindi ka sigurado. Pero sabi dito, hindi ka man sigurado, pero ito yung magtutulay sa'yo sa iyong goal. Okay? So, buksan mo ang isip mo ngayon, Taurus. Naku, be open to the changes in your life. Pagpasok ng opportunity na yan, dadalhin ka niya palapit sa goal mo. Example, ang goal mo ngayon makabili ng bahay. Tapos may dumating na bagong trabaho, mahirap, nakapagod, malawak, malaki, talaga namang lalamon ng marami mong oras. Sabi, try mo lang. Kasi maaaring itong bagay na ito ay magdala sa'yo sa dream mo makabili ng bahay. Parang ganyan. Okay? So be open to a lot of opportunity. Page of Wands. The Three of Wands. Wow. Yes, it will arrive for you. Nakita ko dito, matagal ka naghintay para sa isang bagay na magpapagising sa'yo o magbibigay sa'yo ng saysay or excitement. And you've been waiting for so long. Sabi mo, kung talagang akin, akin. Kung talagang nakatadhana, nakatadhana. And here you are. Darating siya. At kapag dumating, yakapin mo naman. No? Huwag mong atrasan. Huwag mong katakutan. Huwag mong i-take for granted. Because karugtong talaga siya ng dreams mo. At ng wish mo. No? So, napakaswerte mo this time. Alam mo, itong first week ng April, dito pa lang siya magsisimula. Kaya be excited, magabago na siya pagpasok ng linggong ito. Okay? So be ready. Especially in your near future, tinan mo naman, you have the Queen of Pentacles. Talagang lumalago, mayabong, marami, stable, sure, permanent, secured. No? Kung ano man po itong inaalagaan mong trabaho, negosyo, project, pangarap, it will lead you to a very prosperous outcome. Kaya ang tinatawag ka ngayon, Taurus, ng yung spirit guides na pag-focusan mo yan. No? Give yourself the full attention dito. Hindi pwedeng paandap-andap, hindi pwedeng ngayon aasikasuhin mo, bukas hindi na. No. Kailangan talaga dito dedicated ka para lumago ito ng ganito kaganda. Okay? Sabi, narinig ko, focus ka lang daw muna sa isa para hindi ka mahirapan, para hindi ka ma-burn out or maloka. No? So, focus ka lang muna sa isa. Pagtsagaan mo yan, pagsumikapan mo dahil tinan mo naman, no? Talagang mag-multiply ang blessing sa buhay mo. Hindi ka lang makakapag-provide sa isang bagay, maraming bagay ang mahahawa dahil sa mga pagsisikap na ito. Kumbaga, solve na, paldong-paldo ka dyan, okay? Good for you. Queen of Pentacles, the Eight of Wands, talaga namang you're on the right path. You're on the right direction. Everything is smooth sailing. Everything is running smoothly na parang butter. Talaga namang napakaganda ng pasok at labas ng pera sa'yo. No? Kung dati hirap na hirap, kung dati kayod na kayod, no? Gapang na gapang, hikahos talaga. Pero nakita ko dito na everything now will start to feel like this is my destiny. This is for me talaga. So, congrats and good luck po. You're on the right path. Ituloy-tuloy mo yan. Talaga namang kaching-kaching at paldong-paldo ang energy mo dyan. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Five of Pentacles. Sabi dito, kapag lalong nahihirapan, matutong mamaloktot. Lalong ngayon, naku, napakataas sa mga bilihin ng kuryente, ng gasolina, ng pamasahe. Matuto muna tayo this week, Taurus, na alam mo yun, magtipid-tipid. Isipin muna yung gastos. Syempre, meron tayong mga bagong gagawin. Kaya importante dito na kung ano yung nandyan, pagkasyahin, kung ano yung mga meron ka, pagtiisan, para paunti-unti this whole week transition period ito para sa'yo. Para pagpasok next week, magkaroon ka ng kaginhawaan. So, wag kang bumitaw, makakalagpas ka rin dito. Things will eventually change. Okay? Wag kang mag-alala. Especially marami kang dapat pagkagastusan at saka aasikasuhin sa mga bagong darating. Kaya huwag kang matakot sa mga dapat mong asikasuhin. Parte yan ng proseso. Okay?
Six of Swords, yes. Sabi dito, makakaabante ka din. Ang kailangan mo lang talaga, puwersahin mo ang sarili mo na umabante. No? Kapag nahihirapan, sige magpahinga. Kapag nahatakot, sige matakot. Pero lalaban pa rin tayo. Forward pa rin tayo. Okay? Yun naman ang importante. Pag nahihirapan, laban lang, daan lang, gora lang. Mararating mo rin yung peaceful and maginhawang buhay. Okay? Importante yan for you this week. In your fortune, grace and gratitude, through gratitude, joy expands. Pinapayuhan ka dito na talagang ma-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Mangyayari yan talaga kapag naghilom na itong sugat na ito or pain na ito. Kasi kapag na-appreciate mo yung sa paligid mo, marirealize mo na, ay much better pa ako than before. Mas okay pa ako kaysa dati. So yung appreciation na yun, nakakatulong para maghilom lahat ng dapat maghilom at ma-appreciate mo yung mga bagong dumarating. Okay? Good for you. In your fortune, the Devil card. Sabi dito, lalaya ka na sa isang bagay na talagang nagpakadena sa'yo. Kung ito man po ay heartbreak, rejection, pagkalugi, trauma, o talagang mga bagay na akala mo nandun ka na sa lusak o nandun ka na sa kumunoy. Pero hindi forever dun eh. Sabi, may magbabago. Maaring tatapang ka na ngayon, lalakas na yung loob mo, o di kaya you found another strength para talagang abutin tong pangarap dahil may darating na bagong bagay. May darating na bagong pagkakataon na matagal mong hinintay. So nakita ko dito, seize the moment, grab the opportunity, do not waste your time. At talagang huwag ka nang papigil pa sa mga takot mo, sa mga stress mo, sa mga toxic people around you. Naku, yung mga toxic na yan, kalimutan yan, hindi nakakatulong sa'yo yan. Okay? Devil card, strength. Yan. Magkaroon ka daw ng lakas ngayon, no? Ng tapang ngayon na layuan yung mga dapat layuan. Example, sa trabaho, no? Friends kayo, maliit lang naman yung kumpanya, maliit lang naman yung galawan ninyo, pero talagang to mga friends mo na sobrang toxic dati, hindi mo alam kung paano sila lalayuan o paano ka bibitaw sa kanilang cycle. But now, magkakaroon ka ng tapang para layuan sila at wag nang matakot sa judgment nila o wag nang sumama sa kanila, parang ganyan. So, your strength will push you away from someone or something at talaga naman pumipigil sa'yo na magkaroon ng magandang buhay. Okay? So, mapagpalaya ito, kayang-kaya mo yan, ilaban mo to. This is gonna be a great time for you, for your independence and power. Okay? In your divine messages, your dreams need a practical plan. Sabi dito, lahat ng wish, lahat ng plano, lahat ng laban, kailangan daw practical, sigurista ka ngayon. Okay? Hindi pwedeng superficial, hindi pwedeng halimbawa, balak mong magkaroon ng ganitong klaseng negosyo. Kukuha ka ng, rerenta ka ng lugar sa may malapit sa highway. Eh sobrang mahal. 20k ang renta. Eh ang pera mo lang naman 2k ang budget mo lang. So, why not sa bahay na lang muna? Para wala ka pang renta, di ba? So, kung ano yung practical, doon ka pumanig para magkaroon ng gradual at saka magandang andar like butter itong plano mo na ito. Okay? In your divine messages, meron kang the Four of Cups. Alam mo, si Four of Cups, sabi dito, wag mo na daw pang hinayangan pa or balik-balikan pa yung mga bagay na alam mong wala na eh. Ending na yun eh. Kailangan na talaga natin ng change. Kailangan nating i-accept sa buhay natin yung mga bagong bagay. Kasi nasa mga bagong bagay, yung tagumpay talaga natin. Kaya enough na of daydreaming, enough na of mga false pag-asa, mga maling hinala, mga maling akala, mga maling pananalig sa mga bagay from the past na talaga namang wala na. Open yourself for new things, yan ang magdudulot sa'yo ng totoong success. Okay? Four of Cups. The Four of Cups, yes. 4-4, angel number of protection. Protektado ka ngayon sa kabila ng pagbabago, sa kabila ng mga struggles mo. You are okay. You are really protected by your angel guide and spirit guides. Okay? Congrats po. So 4-4, be open to new things. Buksan ang buhay mo sa mga bagong bagay. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dragon, beware of self-delusion. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat nakalapit sa yung realidad, practical, yung gagawin mo. Hindi pwedeng masyadong matayog, mayabong, to the point na hindi mo na kayang abutin. Okay? Stick to your reality.
You have ant, work, achievement, and success. Yes, lahat ng trabaho ay kikilalanin at lahat ng pagkilala ay mauuwi sa iyong tagumpay. That process talaga namang you will gain more confidence and more success. Okay? You have chair-filled, someone new is entering your life. Yes, maaring ito yon. Mga bagong tao, bagong kaibigan, bagong katrabaho, bagong kliyente, no? This person will really be opening your life para sa mga bagong bagay. Okay? You have fox, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Magtipid, magtipid. Importante this week ang magtipid para masiguro natin na pagkatapos ng mga problemang pinansyal na to or problemang ekonomiya natin ay meron tayong ilalaban next week. Okay? Ang outcome ni Taurus for the first week of April, the Nine of Pentacles. Okay, napakaganda. You have 9-9 here. 9-9 is all about release. Pakawalan mo ha. Lahat ng mga dapat pakawalan, especially yung mga kumakadena sa'yo na mali. No? Mga takot, ibang tao, ibang bagay, trauma, ganyan. Para talagang mayakap mo yung best performance mo or best power mo. Here, you are now standing on your own 2 feet. Talagang balak mo magtayo ng negosyo mo, no? Balak mo mag-ipon, or balak mo bumili ng gantong gamit, o makapagpundar ng gantong property. Kaya ngayon, hinuhusayan mo yung paghawak mo sa pera. Ayaw mo nang maging palagay or maging kampante pagdating sa aspetong pera. Ngayon, para may concrete move ka na para ma-make sure na next 10 years or next year may ganito na akong bahay, gantong gamit, gantong property, o kaya by next year gusto ko lahat ng utang ko bayad na, lahat ng nasangla ko nabawi ko na, no? So you are now trying to build your own empire, build your own luxurious life, no? Kasi kayang-kaya mo naman eh. You have the power to do so, no? The Nine of Pentacles, the Queen of Pentacles. Kaching-kaching talaga to. 3 beses na akong sinabihan ng card mo ng kaching-kaching. Sabi nga, kung ano naman daw tong tututukan mo na bagay, lalago yan. Kung ito'y kapirahan, negosyo, sideline, ako, April ngayon, summer, baka balak mo magtayo ng mga scrambolan or negosyo or kainan, no? Ako, patok yan. So sabi dito, panahon na para ibangon ang sarili, maging independent, especially when it comes to your money, to your ipon, to your negosyo, at lalago yan, kayang-kaya mo yung panghawakan. Many of you are business-minded. Many of you ay balak talagang magkaroon ng solid na pera moving forward. Congrats po. Ito na yung simula para sa'yo. Okay? Congrats. Have a lovely kaching-kaching moving forward. So, time na Taurus para sa iyong isang tanong, isang sagot. So, pumikit ka na dyan. Close your eyes and think of that one question na answerable by yes or no. Isang tanong, isang sagot. Breathe in, breathe out. Your answer is 1, 2, and 3. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Ace of Wands. Really, a brand new life, brand new celebration, exciting event is waiting for you with your question. So, sabi sa question mo, sabi ng yung spirit guides, do not give up ha. Huwag mong sukuan yan. Huwag mong bitawan. Kapit lang. Dahil malilikha na siya. Gumugulong na, may nangyayaring maganda, either may development or may resulta at makaasa ka na ito'y magaganap na. This is all about you giving birth to that success. A very, very victorious outcome sa tanong mo. At nakita ko dito na e-enter ka na ng bagong era ng life. Kaya do not worry sa question mo, okay? The answer, 1, 2, 3 is a resounding yes. Yes po ang sagot. Yang pinaghihirapan mo na yan talagang parang gusto mo nang sumuko pero sabi ng spirit guides mo, laban pa iha, laban pa iho. Kasi may papanganak na, okay na, lalabas na, hinog na, at magkatagumpay ka na sa bagay na yan. Okay? So good luck and congrats. Talaga namang magnining ng isip mo ngayon. Out with the old, in with the new. A new opportunity is coming. New life is coming. Bagong chapter ito sa buhay mo. Congrats. Yes na yes para sa'yo. So, Taurus, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Pati na rin po ang inyong first week of the month reading. Saan po kayo naka-resonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages sa dapat malaman ng mga mahal kong Taurus. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.